Patay ang isang lalaki sa Abukay, Bataan matapos ang aksidente sa motorsiklo. Habang patay naman sa saksakan ng kainuman ng isang pedicab driver sa alang-alang sa Leyte. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang lalaki sa naganap na self-accident sa kanyang minamanehong motorsiklo alas 11 kagabi sa Sitio Gomez, Barangay Mabatang, Abukay, Bataan. Kinilala ang biktima sa pangalang Tirso. Residente ito ng Barangay San Juan, Samal, Bataan. Ayon sa ulat, agad na responde ang mga tauhan ng Abukay Municipal Police Station matapos makatanggap ng impormasyon mula sa Metro Bataan Development Authority, BDA, hinggil sa insidente. Isinugod pa sa Bataan General Hospital and Medical Center ang biktima, ngunit idiniklara itong dead on arrival ng attending physician habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng aksidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Gumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang 27 anyos na pedicab driver na si alias Jobert matapos umano siyang saksakin ng kaniyang kainuman sa Sitio Malayhaw, Barangay P. Barantes, Alang-alang, Leyte kagabi. Ayon sa investigasyon ng Alang-alang Leyte PNP, nag-inuman ang biktima at ang sospek na si alias Bukaw sa loob ng bahay ng biktima nang mauwi ang mainitang pagtatalo sa kanilang inuman. Nagwala umano ang sospek at umalis dahilan para magsumbong pa sa barangay ang biktima. Ngunit pagbalik umano ni Jobert sa kanilang bahay, bumalik din ang sospek at sumigaw na kung bakit pa siya nagpa-blatter. Bago umano sinipa ang pintura at pinagsasaksak ang biktima. Sa takot, tumakbo ang live-in partner ng biktima upang humingi ng tulong, ngunit pagbalik niya, nadatnan niyang duguan at wala ng buhay ang kanyang kinakasama. Idineklara na dead on arrival ang biktima ng attending physician sa Alang-alang Municipal Health Office. Samantala, nagpapatuloy pang hot pursuit operation ng Alang-alang Municipal Police Station laban sa sospek. Ito si Arstal Tito Jimmy, angay-angay para sa DZR. It's una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang Police Regional Office Negros Island Region o PRO inayar ang agresibong kampanya ng iligal na droga matapos nahuli ang isang high-value individual o HBI sa Sitio Kapagungan, Barangay Poblasyon, Bayan ng Sambuanguita, Negros Oriental ng Negros Island Region. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joe Malong, na konpiska ang mahigit 1 kilo ng suspected shabu na mayroong standard drug price na 6.9 million pesos sa isinagawang drug buy-bust operation sa nasabing lugar. Ang operasyon isinagawa ng PDEO Norpo, PIU Sambuanguita Municipal Police Station, PNP Dig is OU Inayar at PDEA Inayar matapos nahuli si alias Ket, 38 anyos, residente ng Purok 7, Katrina Homes, Barangay Batikwil, lungsod ng Dumaguete, Negros Oriental. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa loob ng 33 taon na pagtatago sa batas, naaresto na ang isang wanted sa kasong act of lasciviousness ng Calbayog City sa Samar. Sa tagal ng panahon ng pagtatago, nalaman ng otoridad ng pinagtataguan ito at agad na naglunsad ang personnel ng Oquendo Substation PNP ng operasyon, naging dahilan ng matagumpay na pagkakahuli dito. Nahulang nasabing wanted sa Sitio Mapasok, Barangay Bayo, Oquendo sa Calbayog City sa Samar. Kinilala ito sa kanyang alias na si Boy, ngayon ay isa ng senior citizen. 63 taong gulang, residente ng Barangay Pilar o Kinuli si Calbayog. Sa record ng PNP, ang warrant of arrest sa kasong act of lasciviousness ay binaba ni Judge Clemente Rosales, presiding judge ng Regional Trial Court, Branch 31, Calbayog City sa Samar, ay matagal na taong 1993 pa. Ngunit nagtago ito ng mahabang panahon. Naglagak ng piyasa ang korte na nagkakalaga ng maliit lamang 2,400 para sa pansamantalang kalayaan. Samantala, gumamit naman ng alternative recording device ang PNP sa isinagawang operasyon. Ang nasabing akusado nasa kustudiyan ng Calbayog City Police Station para sa tamang disposisyon. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane, galit bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Kulong ang isang 61 anyos na mangingisda na high value individual drug suspect matapos masamsam sa tahanan nito ang 35 gramo ng hinihinalang shabu na nakasilid sa 15 Hitzel Transparent Toxic Sachet na may standard drug price na 238,000 pesos. Sa ulat ni Bulinaw OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Wilmer Paggaduan, nagsilbi ng search warrant mula sa hukuman ng kanyang mga tauhan sa bahay ng akusado sa Barangay Luciente 2, Bulinaw, Pangasinan, kung saan nakakumpiska ritong illegal na droga at mga drug paraphernalias, kaya inarestong suspect na ngayon ay naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio, Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Arrested una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Bangsamoro Region. Dumagsa ngayong umaga sa labas na bahagi ng main gate ng Bangsamoro Government Center dito sa Cotabato City ang mga nagrally kaugnay sa issue ng findings ng COA sa isyong kinakaharap ng MBHTE BARM. Ang pagdagsa nito mga tao ay may kaugnayan sa rekomendasyon ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa para sa pag-resign sa pwesto ni Ministry of Basic Higher and Technical Education Minister Mohager Iqbal simula ngayong araw. Ang tanong ng karamihan, bakit tatanggalin? Ano ang nasa likod ng kontrobersyang ito na mariing ipinatutupad na nakaupong punong ministro laban sa kanyang kasamahan sa MILF struggle na si Mohager Iqbal? Batay sa liham ng Chief Minister, nakabatay ang rekomendasyon niya sa resulta ng investigasyon ng COA kaugnay sa umano'y bilyong-bilyong pondong cash transaction sa ahensyang pinamumunuan ni Minister Iqbal na nalantad nitong 2025 at iniimbisigahan ng COA ang di mano'y questionableng disbursement ng 2.2 billion pesos at ang issue ng pag-withdraw sa isang araw lang ng 1.77 billion pesos at ng iba pang cash transactions ng MBHTE. Batay sa findings ng COA, may mga di manoy paglabag sa Standard Financial Review ang MBHTE para mailabas ng ganon kadali ang bilyong pondo sa bangko na siyang naging batayan ng desisyon ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Ngayong umaga sa kanyang public statement, inihayag naman ni Minister Mohager Iqbal ang kanyang tugon na ayaw niyang mag-resign. Ang mga aligasyon naman sa kanya ay wala pang due process. Wala pa anong criminal preliminary investigation. Dapat pa umano itong sasalang sa preliminary audit findings sa pamamagitan ng pagbusisi ng COA sa mga dokumento. Samantalang batay sa liham naman ni Chief Minister Makakwa, kahit na hindi mag-resign si Minister Iqbal, matatanggal pa rin umano ito sa pwesto dahil maliwanag pa umano sa sikat ng araw ang naging resulta ng findings and observation ng COA nitong 2025. Wala umanong politika sa isyong ito. Usapin umano ito ng pondo ng Bangsamoro, partikular sa mga kabataan ng rehiyon. Hiwalay umano ang isyong ito sa pagiging MILF. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Di Makutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.